Pinayagan si Senator Raffy Tulfo na tanggalin sa trabaho ang mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, na responsible sa pagsubaybay sa Mount Apo National Park dahil sa kanilang kapabayaan na payagan ang mga hindi otorisadong business establishment sa loob ng protected area. Madami din resorts ang naglipana sa Mount Apo National Reserve sa Digos side. Ito ra po ang Twin Mountain View Resort, Montefrio Resort at Villa Recurso. That was revealed by Senator Raffy Tulfo during a speech at the Senate earlier this week. He said these resorts are located in a protected area. Labas na sa buffer zone ang mga ito. Kung pagbabasihan po ay ang nakita namin sa Google Earth and comparing it with the map of Mount Apo. Among them is Montefrio Garden Resort. There's a signage that says they have environmental compliance certificate. The resort has an infinity pool, viewing deck, and various function halls. Every year naman po tayo nag-update ng mga requirements natin under DNR. The other resorts also maintain that they are compliant. Tulfo said the Environment Department plans to shut down the establishments in 2 years. But according to the management of the resorts, they have not received any notice. Wala naman po silang closure order, so yung mga resort around Mount Apo po is still ongoing yung operation po. The Mount Apo Natural Park Protected Area Management declined to comment on the matter for now. Anong gagawing hakbang ng DNR? We were told, bigyan daw ng 2 years palugit para pagdesisyonan nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Sa pagdinig ng Committee on Environment, Natural Resources, and Climate Change noong Abril 3, 2024, binigyang diin ni Tulfo ang obligasyon ng DENR na pigilan ang pagtatayo ng mga pribadong istruktura, lalo na ang mga walang environmental compliance certificates. Kailangan itong mga taga-PAMO, Protected Area Monitoring Office, na may jurisdiksyon sa Mount Apo ay pagsisibakin niyo. Kapag hindi niyo pagsisibakin ang mga iyan, pagdududahan ng mga tao na hanggang sa taas-taasan ay tumatanggap din, Tulfo said. Ibinunyag mismo ni Senator Raffy Tulfo ang ilang resort na illegal daw itinayo sa loob ng protected area ng Mount Apo sa Davao. Pero nang bisitahin ng News 5 ang lugar, hindi lang pala resort ang nakatirik sa paanan ng bundok. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Madami din resorts ang naglipana sa Mount Apo National Reserve sa Digos side. Ito ra po ang Twin Mountain View Resort, Montefrio Resort at Villa Recurso. Ito ang revelasyon ni Senator Raffy Tulfo sa privilege speech niya sa Senado kahapon. Parang mga kabuti na raw na nagsulputan ang ilang resort sa paanan ng Mount Apo na matagal ng protected area sa Mindanao. Labas na sa buffer zone ang mga ito. Kung pagbabasihan po ay ang nakita namin sa Google Earth and comparing it with the map of Mount Apo. Personal na pinuntahan ng News 5 ang 3 resort na binanggit ng senador sa Barangay Kapatagan, Digos City, Davao del Sur. Maganda ang view sa taas ng bundok, pero kapansin-pansin ang mga bahay at istrukturang nakatirik sa lugar. Pagdating naman sa unang resort, heto agad ang bungad. Sa gate pa lang ng Montefrio Garden Resort, may nakapaskil na nagsasabing may Environmental Compliance Certificate o ECC sila. Pagpasok naman, merong infinity pool, may viewing deck at iba't ibang function hall. Ayon sa supervisor ng resort, sumunod sila sa lahat ng requirements ng DENR. May ECC din daw sila mula na magbukas noong 2021. Every year naman po tayo nag-update ng mga requirements natin under DNR. Pinuntahan din ng News 5 ang kalapit na Villa Recurso Resort. Hinarap kami ng manager pero nadala raw ng may-ari ang kopya ng ECC nila. Nagpakita rin ng kopya ng ECC nila ang Twin Mountain Resort. Sabi ni Senator Tulfo kahapon, balak nang ipasara ng DNR ang mga resort. 2 taon daw ang binigay munang palugit para kusa silang umalis. Pero ayon sa management ng 3 resort, wala naman silang natatanggap na abiso. Wala naman po silang closure order, so yung mga resort around Mount Apo po is still ongoing yung operation po.
Kung titignan naman sa mapa, malinaw na pasok nga sa protected area ng Mount Apo Natural Park ang lokasyon ng mga resort sa Barangay Kapatagan. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Mount Apo Natural Park Protected Area Management ng DNR sa Barangay Kapatagan pero umiwas muna silang magbigay ng pahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Tinanyag ni Senador Raffy Tulfo na ilang business establishment din ang naitayo sa protected area sa Mount Apo sa Davao City at kinumpirma mismo ng Department of Environment and Natural Resources na pinayagan lang nilang mag-operate sa loob ng 2 taon. Pinalutang ni Tulfo ang issue sa kanyang privilege speech noong Lunes ng gabi, ilang araw matapos mabunyag ang pagtatayo ng Captain's Peak Resort sa Chocolate Hill sa Bohol na isa ring protected area. Sabi ng senador, isang grupo ng mountaineers ang nagtungo sa kanyang tanggapan at ibinunyag ang mga resort na nakatayo sa Mount Apo National Reserve, partikular ang Twin Mountain View Resort, Montefrio Resort at Villa Recurso. Labas na sa buffer zone itong mga ito, kung ang pagbabasehan ay ang nakita namin sa Google Earth and comparing it with the map of Mount Apo, these are already outside the buffer zone. If we base it on the pictures on Google Earth and comparing it with the map of Mount Apo, ayon kay Tulfo, kinabahala ito ng senador, lalo na't ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nagdaang taon ang pagreserba sa Mount Apo dahil nais ng gobyerno na mapasama ito sa listahan ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, World Heritage Sites. This statement of President BBM was sometime in October 2023 at dahil dito, parang nasilaban ang mga upuan ng mga taga-PAMB o Protected Area Management Board ng Mount Apo. Diwa November 2023, agad sila nagpatawag ng meeting upang aksyonan ang mga illegal structures without permits in the multiple use zones of Mount Apo and look into decline in the forest cover. Ang tanong ko, paano nakalusok itong mga illegal structures? Saad ni Tulfo, ibinunyag din ng senador noong 2020, sinita ng Mindanao Development Authority ang iligal na minahan at iligal pagpuputol ng puno sa loob mismo Mount Apo Protected Area. Nakumpirmang ang mga lokal na opisyal na protektado ng ilang mga sundalo ang nasa likod ng iligal na pagmimina at pagputol ng mga puno doon para gawing taniman ng saging. Diretso po muna ako doon sa Mount Apo. 97 po yung mga structures nandoon around Mount Apo, covered ng reserve area. Bakit po 6 lamang po ang nabigyan ng ECC at karamihan ay walang ECC at in process? Ano po yung plano nyo doon? Actually, 57 wala pong ECC, 32 in process, and then 6 lang ang may ECC. So, what's the game plan? Thank you, Madam Chair, and thank you, Senator. I will turn over to Red Dumagan. That is part of her presentation on Mount Apo, and she can respond directly to the questions. Red? We will ask if we will go with Mount Apo first or Chocolate Hills. Or we'll go na to Mount Apo. Okay, thank you. Thank you, Madam Chair. Red? Good morning, Madam Chair. Good morning to our honorable senators. Your Honor, per our latest update, there are a total of 96 establishments within MANPI, and 3 are with complete, it's with PAMB clearance, ECC, and SAPA, sir. And with PAMB clearance and with ECC, there are 6 establishments. That's right. Yes, sir. But there are 57 structures na walang ECC. And 32 ay pinoprocess pa lamang yung kanilang ECC. So what is your plan about these structures na walang ECC and they're within the protected area? Yes, Madam sir. Chair, with your indulgence, Senator, maybe present the full presentation on Mount Apo so you will see the details and the ways forward, Madam Chair, Senator. No, yes ma'am, I understand. Pero sa akin gusto ko lang sana direct to the point na muna so doon sa question ko kasi mapapahaba pa tayo eh. Yun lang po ang tanong ko, bakit po pinayagan na alam naman natin protected area yon, pinayagan niyo pa rin patuloy magpatayo ng mga struktura doon at patuloy pa rin po kayo nagpo-process ng mga ECC permit knowing na protected area yon at bawal na doon
at meron po tayong mapa. Bakit po? Yes, Your Honor. It was just, we strengthened our conduct of monitoring and inventory sometime in 2018 and 2019, and these establishments were discovered. And so these establishments applied for PAMBI clearance with the PAMBI. So they were also given clearance, and then they were encouraged to then apply for ECC. Yeah, nabigyan kasi ng clearance ng PAMBI, pero alam naman po natin within the protected area yan, at alam naman natin na dapat wala sila doon, and yet we continue entertaining their application and saying that it's in process. So ibig sabihin may balak tayong bigyan pa sila. So parami ng parami para makabuti po nagsulputan itong mga illegal structures doon po sa Mount Apo. At kapag kami po ay magtawag sa inyo sa DNR, nagtuturoan po kayo. Yung pong masakit di ba? You're supposed to be tinatawag nating tagabantay ng ating kalikasan, pero parang bantay sa lakay po dating nyo dito. So what are your plans with pertaining to these structures na walang ECC? At itong mga structures na pinoprocess pa lang ECC? There are 53 latest update, Your Honor. 57. 57. Sir, may ECC na po yung iba. Opo. Okay. So, 34 with PAMBI clearance and no ECC. 53 are without PAMBI clearance and no ECC. So anong balak nyo po dito sa wala pang clearance? At We walang have, ECC at alam nyo po na bawal, dapat wala sila doon. So anong plano? Kasi we were told na bigyan daw ng 2 years. Sabi po ng DNR, bibigyan daw po ng 2 years palugit itong mga walang ECC to continue to operate. Ang binigay at ang rason para makabawi daw doon sa kanilang tinayo, sa kanilang investment. In the first place, ba't sila pinayagan na tumayo doon? Sana, hanggat hindi po sila nakakuha ng permit, ng ECC permit, hindi dapat sila pinapayagan magpatayo ng struktura doon. Kaya nga binanggit mo kanina, monitoring, wala kayong ginagawang proper monitoring. sir, to answer the question as to what do we do with those without ECC, we are going to issue notices of violation. Notices of violation. Yes, Hanggang and doon lang po. Sa walang mga PAMBI clearance, mag-issue po kami ng mga... Teka muna. So, issue of notice of violation. Yes po. Okay. So, hanggang doon lang. Notice of violation. And then what, ma'am? And then they will be called for a technical conference, and if for the conduct of case built up, but if they can explain properly or if it is deemed that the project is not detrimental to the environment, they can be issued ECC. Ma'am, Place, dapat hindi napatayo yun. Oh. I think your problem, Secretary Loizaga, your regional is very poor or walang concern sa ginagawa nyo. I think the regional is kasi pag pinag-report mo sila ng pinag-report, yung report nila nakakatawa eh. Bakit mo pababayaan na walang ECC at walang PAMBI tatayo? Oh. So you're not watching over it. Di ba sabi mo kanina, meron kayo ginagawa monitoring dito sa mga struktura na itinatayo sa mga protected areas. Okay, kung meron kayong ginagawa monitoring, dapat itong 57 na structures na nakatayo na ngayon doon, hindi dapat nangyari ito. Dapat napigilan to. Ang ginawa nyo, pinayagan nyo magpatayo dyan, and then pinoprocess nyo while processing their application, dapat mag-apply muna sila, once na-approve na application nila, saka pa lang sila magpatayo ng struktura. Yun po dapat ang patakaran. Yun po yung standard. Ang nangyari, pinapayagan nyo na magtayo dyan, and siguro, alam mo na ang dahilan. Sa magkano kadahilanan, siguro po, ang katanungan ko doon, follow up. With your indulgence, Madam Chair, can I say something po regarding Mount Apo? Just to answer the query of the Senator. Kasi parang wala silang pakialam. Tumayo ka ng tumayo dyan. Kahit walang ECC, walang PAMBI, wala silang pakialam. You cannot do that. You cannot do that. Dati rin siya, Madam Chair, na red doon sa 11, kaya pwede rin siyang sumagot. Madam Chair, sir,
just to go on further the Red Dumagan was saying, actually po, the region issued 57 show cause orders already and 24 notice violations and 7 But cease and you should desist not- orders. To build. Kasi pag na-allow mo ng to build, mahirap nang tanggalin. Yun Correct. ang problema. Madam Chair, we agree. Dapat kayo, hindi nyo ina-allow to build. Kasi pag nag-build na yan, tell it to the Marines. Okay. Napakahirap magtanggal niyan. Walang Miss- gagawa niyan. Yusek Fragada, Yes, sir. meron kayong monitoring team kung tawagin. Ano pong tawag sa monitoring team nyo? Can you give me the Sir, exact it's name? through the Protected Area Management Office po. Meron po sila. Ano tawag? PAMO Office po. PAMO Office. Yes, What and- does PAMO stands for? Protected Area Management Office. Okay, sila sa all the monitoring. Yes, sir. So, kailangan itong mga taga-PAMO na may jurisdiction sa Mount Apo, pagsisibakin mo. Totoo, hindi ako nagbibiro. Dahil kapag hindi mo pagsisibakin yan, pagdududahan ng mga tao, hanggang sa kataas-taasan, tumatanggap din. Yes, Your Honor. Prove to us na malinis kayo. Yes, Your Honor. Na protector talaga kayo ng environment. Yes, Your Honor. Kasi tama nga naman sinasabi din ni Senator Cynthia na in the first place, hindi niya sana pinayagan yun na makapagpatayo yan. Sinasabi kanina papaulit-ulit, kailangan permit muna bago structure. Dito, nangyari, structure muna saka mag-apply ng permit. Tapos in process pa yung permit, etc. O ngayon, 57, paano pa ito pasasara itong 57 ito at sinabihan kami na give them 2 years daw. We agree, Your Honor, with your recommendation. One of the problems actually, and we'd like to recommend to the Senate to help us with this, nabanggit niyo po yung constitution ng PAMO office. For Mount Apo per se, we only have around one plantilla officer there and around maybe 30 job orders po na umiikot So, over ibig sabihin po, 31 ang 62,000. empleyado niyo sa monitoring. Po, 62 they have to monitor 62,000 hectares of Mount Apo po. So that's one of the areas we'd like to recommend na matulungan po kami ng Senado. Sir, to increase there's such thing as our drone. people. Pwede mo lang kayo gumamit ng drone para ma-monitor yung the whole area kahit na ilang hektarya pa yan, kahit na thousands of hectares yan. Kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan, di po ba? Yes, sir. Actually po, this year, because of the budget, would increase the budget on the drones were increased para nga po Sir, further ma-monitor. Sir, we were not born yesterday. All of us were not born yesterday here. Alam ng DNR na itong 57 na mga illegal structures na tinayo doon ay hindi dapat naroon. Pinayagan nila, sabi kanina, sa magkanong kadahilanan. Dahil kapag hindi, sila ay diretso lamang, hindi sana natayo ito mga structures na ito. Ngayon, mahirapan kayo patanggal to. Nakatayo na eh. Di po ba? Yes, So sir. sabi ko, yung mga taga-PAMO nyo, sir, disiplinahin nyo yun. Dahil sigurado ako, kasabot yun ng mga nagpatayo ng illegal structures. Yes, sir. Yes, Your Honor. We will do that. Salamat, Madam Chair. Mahina ang regional nila. Can Can we now go on with the presentation of Mount Apo? So one of the findings is mahina ang regional office, di ba? Kasi we're listing our findings, di ba? So that if we are going to make changes, we know what to make changes. Meron problema ang Madam regional Chair, office. Madam yes. Chair. Kasi katulad na nabanggit na parang, well, kulang talaga naman yung personnel ng DNR. But with the use of technology, hindi ho ba dapat hindi na excuse yung kakulangan ng tao? Di ba, Sen. Rafi, alam naman natin may drone. Yung reach ng drone napakalawak at hindi naman kailangan madaming tao yung nag-ooperate ng drone. Are we already starting to use technology in monitoring our protected areas? Madam Chair, if I may. Yeah. By virtue of this year's budget and the transfer of 1.2 billion from the NGP to the protected areas through the initiation of Madam Chair, we are establishing drone teams for the protected areas specifically. Previously, these were only being used in FMB, the Forest Management Bureau. But because of the new budget that we have, we are in the process of procurement of the specific drone teams, including the actual technology and the personnel, ma'am, that will be actually trained to operate this. These are fixed wing, they're longer range, they are not the small drones that are normally assumed. And so that is what we have actually been able to secure in this year's 2024 budget.